Grabe din ang Nakakahingal pala to. grabe din ang nagawa no. Medyo physical. Grabe ang nagawa no ng Lavender Field sa no? Ang daming changes, ang daming nangyari. Hindi, ang daming bonggang eksena. Pero ano sa'yo yung pinaka-memorable na moment? Na eksena po? Na kahit ano. Siguro, kami green pa yun. Siguro, I'm so happy na nakatrabaho ko yung mga pangarap ko talaga magkatrabaho. So parang, it just proves na kung meron kang dream or mga pangarap, dapat talaga maging specific ka about it. Sabi ko gusto ko makatrabaho si Inay Maria, si Ate Jody, si Jericho, and then all in one show. So, of course, I love Ate Jolens. Kasama ko din siya sa ASAP before. So, hindi ko akalain na pati sa drama, magkakasama kami. So, yun lang. Yung favorite thing ko about this is na parang na-manifest lahat ng mga... So magaling ka mag-manifest? Parang, oo. Parang na-foresee mo na ang future agad-agad. Oo. So, ngayong New Year, guys, talagang i-manifest nyo na yung mga gusto nyong mangyari. Ay, ano ba yan? Pero yung pinaka-challenging na ang mga Kasi eksena. first mo yung Sobrang character. Action. Ay, nako. Siguro... Away talaga. Opo. Yung action talagang super challenging yung action. Kasi first time namin both ni Ate Jody. So yung ang hirap mag-action, grabe. Na pinangarap ko din talaga. Na parang nung ginagawa namin ni Ate Jody, paano natin pinangarap to? Pero that was challenging kasi literal masakit siya sa katawan. Tsaka yung nervyos ko na matamaan ko si Ate Jody, talagang ayoko talaga. Pero at the same time, kailangan itodo mo para magmukhang totoo, di ba? So, thankful ako sa mga lalaki sa show. Sila Ego, Tito Edu, Sir Albert, kasi may mga tips din sila sa amin na first time mag-action. Pero ang hirap po talaga nung kontrabida. Ayun nga parang tas lagi ng hindi ka naman ganun, di ba? In real life mag-chill ka lang Tapos siguro mga first 2 or 3 taping days, ulit-ulit talaga ako sa eksena. Hindi ako makalusot kasi hindi masaya si Direk Manny. Mga hanggang ilang takes. Kailangan talaga yung galit na galit ka, gano'n. Mga 3. Which is madami na. Dapat 1 take. 1 take lang dapat eh. Mahirap. So, sinong motivation mo para lumabas Galit mo, yung part? tapang. Kasi parang hindi ka ganun ever Natulungan po talaga ako ng creatives namin. Dininer ako nila Sir Rondel, Sir Joel, yung writers. Talagang dininer nila ako na parang ito ang order kay Iris, ito ang kailangan mo ba ipakita. So yun, nung naintindihan ko na, naging mas madali. Tsaka na parang dapat i-enjoy mo din pala yung pagtataray. Talaga? Diba? Kasi yung mga mataray naman, masaya naman silang magtaray, di ba? So nung naintindihan ko na, Pero on-cam lang na yung pagtataray mo. Opo. Sana. Na hindi mo na iuuwi. Feeling ko nga iuwi ko talaga. Talaga? Ano nangyayari? Wala, parang maliit yung pasensya ko. Si Tsaka yung very pag- Irish yung ano. Oo. Parang feeling ko nauwi ko talaga siya. Kaya nung napakat, nagpagupit ako. Nagpagpag kasi mabigat si Iris. Ano yung mga memorable scenes mo naman off-cam? Off-cam? With your... With ano? Diniretso na nila. Off-cam. Ano bang mga ginawa natin? Anong naging banding mo? Kain. Siyempre yun naman talaga yung pahinga after taping, di ba? Parang hindi naman. BFF ba kayo ni Jessica? During that? Yeah, sobrang thankful ako kay Ate Judy kasi sobrang galing niya. Idol ko talaga siya, promise. And she really helped me talaga. Kasi ako yung, syempre kahit sino naman kapag magaling yung ka-eksena mo, sobrang naiaangat ka din. So yun, grabe. Thank you, Ate Judy. Si Echo. Si Eko talaga yung he really helped me talaga kasi nung nakita niya na nahihirapan ako, tapos parang hindi din masaya sila direct. Nag-workshop pa kami. Win-workshop ka ni Jericho. Hindi siya. Kasi si Jericho yung tinanong niya, kaya kinaklaro ko. Ay, nag-workshop kami together. Okay. Kasi parang lahat naman ng galit na pinanggalingan ni Iris, kailangan galing dun sa masaya nilang nakaraan ni Tyrone, di ba? So, for it to reach the point na ganun siya kagalit,
kailangan sobrang nasaktan siya eh. So, nakatulong yung mga usap namin behind the scenes and of course yung tulong ni Direk Nani sa workshop Hindi mo na naisip kami. yung mga nanakit sa'yo. Mga nanakit sa akin. Alam nyo, yun nga yung iniisip ko nung una, tas Yun nga. mali. Bakit? Kaya ako napapagalitan. Kasi mali iniisip ko. Kasi ako, as myself, yung mga nakasakit sa akin or mga memories na masasakit, ang numerehistro pala, lungkot. Hindi ka. So, iba. Eh dapat si Iris, walang nakikitang lungkot. Nagpapakita lang siya ng lungkot pag mag-isa siya. Mga eksena sa dapat banyo, galit. sa sasakyan. Pero sa harap ng ibang tao, galit lang. Kaya nung mga unang araw, ay mali yung mga memories ko, hindi siya pasok. kasi ang rumirehistro, parang natitiri-eyed ako, ganon. So cut, di pwede. Hindi pwedeng may naluluha si Jenny, hindi pwede. So mali. So, lungkot pala. Mali. Trending po yung pagiging kontrabida niyo sa Lavender Field. So do you think kaya mo bang magkontrabida ulit? Ayoko na. Ayaw mo na. Ayoko nung sakit-sakit po talaga sa ulo. Parang umaakit lang ng galit dito sa umuwi ako. dito. Pero bagay sa'yo, ang ganda mo kung Thank you so much. Sobrang na-appreciate ko talaga pag may nagsasabi niyan kasi nga nung mga unang araw napapagalitan pa ako. Ang ganda ng ano mo eh. Thank you. Yun nga, lagi rin sinasabi. Ang ganda namang kontrabida nito. Of course, ang ganda. How about action movies or action? Yes. Actually, Ayun. meron akong naka-line up na project na Movie or Serye. Serye. Serye na. Parang pareho. Ay, Talaga? May movie na. Well, kwentuhan ko po kayo kung mas sige. may ano na. Pero ano mga plan mo for this year? Or after this? Meron po akong series na gagawin. Sunod agad? After ng... Hindi ito kontrabida, definitely. Thank you. Siguro mga in a few years na ulit tayo mag-kontrabida. Sakit sa ulo. Believe talaga ako sa mga mahuhusay na kontrabida. Actually, pati si Ate Dimples, diniem ko pa sa Instagram na ate, tulungan mo naman ako, hirap pala talaga? mag-kontrabida. Okay. Anong sabi niya? Kayang-kaya naman daw. So, grateful ako kasi marami namang naging masaya sa pagiging kontrabida ko. So, thank you talaga sa inyo. Pero sabi ng mami mo, siyempre number one critic, di ba tinitignan niya yun? Masaya siya. pasado siya. Pasado siya. Pasado tayo. Thank you, Lord. Pasado, nakapasa. Pero ang ganda ng 2024 mo talaga. Tapos may pasabog na love life ka pa ng 20. Or ng mga unexpected na. Super saya. Super saya. Maraming mga unexpected na, yun nga yung mga pinangarap ko na nangyari last year. Like yung pagpunta sa mga film festival. Yes, yung pa, di ba? Rumampa sa mga. Katrabaho si Direk Love. And then itong serye na alam ko Love naman na... life. Thank you, Lord. Manifest mo rin ba yun? Minanifest ko ba? Actually, parang ang goal ko lang is parang mahalin yung sarili ko. Yan sana. Tapos 2020. may dumating. May Charot. dumating. So dapat talaga May dumating na love additional na yourself. nagmahal bukod sa sarili mo. So, kung saan boyfriend si Jerry? Nakikita sa ngiti. Oo. Anong ano niyo ng Christmas and New Year? Kasama kayo? Opo. Sa house lang. Sa house ni Mama nung nagpunta siya, Christmas. nakita ko. Tapos sa house ko po nung New Year. Simple lang, kain lang. Namita siya ng buong family. Ay, yung family Meet ni the Efron. parents. Family ni mommy niya. Wala kung ano nang kunento ko. Ito yung kwento na lang magkasabi ni kami. Mami ni Balon. Si Tungkol kay... Mama? Ano daw, happy siya na kasama namin ng holidays. Happy siya na nagustuhan ni Eko yung luto niya. Simple lang po. Super simple lang. Pero ngayon 2025 ba yung economy madudugtungan yung pang on-cam or strictly for off-cam na siya muna? Well, dapat po may on-cam. Actually, nagulat nga kami nung Christmas special kasi may pinalabas na na teaser. Oo, meron. Oo. Na-press release yun. So nagulat din kami, oh my gosh, may ano na, may vlog na.
So yun, super excited din kami about that kasi nakaka-excite. Kasi ibang kwento na naman. So grabe din yung pasasalamat ko sa ABS na iba-iba talagang klase ng role at kwento yung na bibigay sa akin. So thank you talaga sa tiwala. Pakilig naman this time, siguro. Kasi, Hindi pa. ay, hindi pa din. May pagka-action pa rin. Bakit laging gano'n? Siguro sa ibang project. Pero ito pong sa ABS, parang ulit, intense. Pero Janine, base sa pag-aaral ko sa yung love Baraha? life, May baraha ba dito? ngayon ko lang nakita yung ganyang guy na super proud. Kasi from pandiligaw pa lang ina-announce and then talagang wala siyang pakialam. Anong nararamdaman mo? Masaya. Happy po kasi ako personally palagi din akong takot magsalita. Yes, ikaw pa Ever ba? since. Kasi Lagi kang tanongin mo na lang kung sino man yung involved, diba? medyo may takot din talaga ako minsan na magsalita. Pero ngayon parang magaan lang lahat. And masaya din pala na mag-share ng my pictures and everything and share the happiness. So wala ka lang takot. Nawala ba yung takot na yun? Opo. Na-overcome mo Sino ba yung mga nagsimula ng pananakot? Wala naman. Ako lang yun. Ako lang yun sa sarili ko lang. Hindi, pero maganda nga na ganyan yung pero nakakabilib talaga si Echo. Siguro dahil mature na rin. Mature mag-handle ng relationship, hindi siya laro-laro. Pero Janine, ito na-feel mo na kayo talaga. Ay, grabe naman yung mga tanong. bago pa lang naman po kami. But, So ilang months na kayo? ay, saan na ba siya? Saan na ba siya? Pumunta na ba siya dito? Hindi pa. Sige, abangan niyo na lang siya. Ang daming kinikilig sa inyo. Nakita niyo naman sa ex, di ba? Kung talaga? mag-react sila. Thank Tapos nagkaroon na ng Econy, nagkaroon na ng mga ganong tandem. Kumusta yung feeling niya? Napaka-proud niya sa'yo. Open siya. Kasi lagi nasasabi ang galing mo. Masaya, super supportive. And I guess, unexpected naman yung nangyari sa aming dalawa eh. Parang nung una is gusto lang talaga namin na maging convincing kami na dating mag-asawa dun sa palabas na talagang pinag-uusapan namin yung mga eksena kung paano pagagandahin. So, masaya na parang okay siya as a person and okay din siya talagang katrabaho. So, Talagang word of the Janine, ang pinakagusto mo masaya. Ayun. nakakatawa no kasi kontrabida ako dito. Ang kaya nga, kasi hindi naman nakakakilig yung mga... Si Tyrone din naman masama pero ganito yung mga Correct. pinag-usapan. Mga kapamilya, last 2 minutes. Last 2 minutes. Siguro na sobrang mapagmahal siya sa lahat ng tao sa set, super maalaga siya. Palagi niyang iniisip yung crew, ganyan, yung ibang cast, yung ibang ka-eksena. Si Tito Edu, palagi niyang check kung okay ba sa standby area. And sa lahat ng makasalubong niya, sobrang parang lang siya, ang liwanag lang niya sa lahat. Sobrang bait. Yun. Nakakatawa talaga. Kasi last na lang, syempre hindi naman lahat ng nangyari puro positive, di ba? So, marami din may mga bashers pa rin. Ikaw, paano mo hinandle sa na hindi mo naman alam kung bakit in the first place? Actually, sa totoo lang, hindi ko po masyado nakikita. Asa, hindi mo binabasa? Hindi mo nababasa? Hindi. So, parang mas tinutuon ko yung attention ko sa pagpapasalamat talaga sa mga positive na comments. Pero ina-approve ba ni Echo yung calendar? Ayaw nga. Hindi naman siya ganon. Tsaka hindi din naman tayo 16. Pero ang ganda mo to. super supportive lang talaga siya. Dapat naman talaga yung mga kasama niyo sa buhay supportive sa mga ginagawa niyo. So, nagpa-autograph na siya, meron na siya. May copy na siya, may frame na siya. May Tanong natin kay papa-frame. Echo. Pero, Sexy mo to. nakakaliw yun pag Thank you gano'n. po. Eh, dati naman siya ng sexy, pero mas sumex. Oh, pero tsaka parang first time mo, it's super daring na sa calendar. Actually, Sa bench hindi mention. naman. Opo. Pero yung calendar. Pero ito kasi, di ba parang leak course.
Yeah, actually, first time ko mag-calendar na liquor. Oo nga. Pero masaya lang. I mean, Mga madaming kapamilya, nagsasabi na change parang court na po tayo. matapang ba yung nag-calendar. For me naman, fun lang siya. Parang it's a celebration. Start the new year with a new project. Calendar. Parang iba-ibang role din yung sa calendar kasi apat na iba-ibang looks. And ang galing ng team and happy lang to start 2025 na may ganong klaseng project. Pasabog din kaya. Salamat! Thank you so much! Thank you